narito mga kapare ko ay ang isa sa pinakasulit at pinaka-complete na gaming phone ngayong taon, which is ang Realme Neo 7. At sa video na to, isasalang natin to sa ating extreme gaming test, na kung saan isasalang natin itong ating 16 high demanding graphics game na to at lalaroin natin sa phone na to ng tuloy-tuloy at walang humpay hanggang matapos silang lahat para malaman natin kung ano yung kayang ibigay sa ating performance neto gada game, ano yung mga supported and also available settings sa mga game na to, ano yung thermal na makukuha natin, at higit sa lahat, gaano kakunat ang 7,000 mAh power of battery capacity ng phone na to. Kaya kung interesado ka at gusto nyong alamin itong mga bagay na to at interesado rin kayo bumili ng phone na to, sana makatulong tong video na to. Kaya ano pang inaantay natin? Tara, pag-usapan na natin. So quick context lang para sa mga kaparkoy natin na nag-start up agad dito sa video na to at hindi pa napapanood yung full review. Yung chipset po na ginamit dito is Dimensity 9300 Plus. Isa tong malakas sa chipset dahil nakakuha tayo dito ng 2.1 million ang Antutu benchmark score. Ka-level yan ng Snapdragon 8 Gen 3 leading version or yung overclock version. Nakakuha rin tayo dito ng solid at magandang loop score pagdating sa ating wildlife extreme stress test dahil nakakuha tayo dito ng 5,300 and 2,539 naman sa kanyang lowest loop score. And usually mataas yan mga kapare ko at makikita natin sa mga benchmark test na to na talagang solid siya. And then bago natin simulan yung gaming test, meron nga pala kami mga preparation na ginawa. Dating gawi, Wi-Fi yung gagamitin nating network dito para magamit natin ng maayos yung ating FPS meter at hindi tayo makakuha ng redundant na FPS. Yung room temperature naman ng kwarto na nag-gaming test tayo dito is nasa 30 to 31 degrees Celsius. Syempre, sisimulan din natin yung gaming test natin sa 100% at sinet up ko yung brightness natin sa 70% and then yung volume naman natin sa 50%. And then ngayon, alam na ninyo lahat ng mga ginawa natin preparation, simulan na natin yung extreme gaming test. So una nating sanalang dito is itong solo leveling. Yung sinetup natin dito is naka very high graphics and then naka very high din yung ating resolution and then yung FPS naman natin is naka-set sa high. And then pagdating sa naging gameplay natin dito, nakakuha tayo dito ng decent at magandang performance. Usually yung ating maintaining FPS ay naglalaro ng 50 to 60. So hindi siya masyado nagme-maintain sa 50, hindi din siya masyado nagme-maintain sa 60. Nasa gitna siya neto kumbaga. So pabago-bago kasi kaya nandyan yung ranging natin. Pero meron ding part na nagkaroon tayo ng FPS drop dito pero papitik-pitik lang naman and nangyari lang yun kapare ko sa unahang part ng gaming test natin. Bale, after ng mga ilang minuto, nag-stable na rin yung kanyang FPS at naglaro na lang sa 50 to 60. So pagdating dito sa ating solo leveling, wala tayong magiging problema kung ito lang yung lalaroin natin. Then after ng 30 minutes ng paglalaro, nakakuha tayo dito kapare ko ng 40 to 41 degrees Celsius. So walang pahinga-pahinga, next naman natin sanalang dito mga kapare ko is itong WUA. So sa settings natin, yung frame rate is naka 60, yung graphics natin is naka high, and then sinagad ko na lang yung mga sumunod pang settings. And syempre, inactivate din natin dito yung GT mode ng ating game booster. At then pagdating sa naging gameplay natin dito sa WUA, wala tayong problema. Nakakuha lang naman tayo dito ng maintaining 58 to 60 FPS at napakaganda all the way ang smooth ng performance natin. Pero nakakuha pa rin tayo dito ng 56 FPS na drop. Usually panaka-naka lang naman yan at madalas nasa 58 to 60 lang talaga yung FPS natin. Nangyayari lang naman yan kapag meron tayong mga cutscenes, teleport, and napakaraming animation. Pero at the end of the day, smooth yung performance natin dito. And then after ng almost 30 minutes sa paglalaro dito, ay nakakuha tayo ng temp na 38 to 40 degree Celsius. Kaya walang ko problema pagdating dito. Next naman nating nalaro dito mga kapare ko is itong Genshin Impact. Usually, alam na ninyo yung naging performance na ito for sure kung napanood nyo na yung full review. Pero para sa iba na hindi, don't worry, I got you. Sinetup natin sa highest graphical preset settings and then yung ating FPS to 60. At pagdating sa nakuha nating performance dito, maganda, smooth at walang problema kapare ko kung usapang Genshin Impact lang. Nung una naming salang dito, tinapos lang namin yung mga missions at pagdating dito, nakakuha tayo ng maintaining 60 FPS. Bumababa siya ng 59 pero papitik-pitik lang at hindi pansin. Naglaro din ako dito ng PvP mode at nakakuha tayo dito kapare ko ng maintaining FPS na 57 to 60. But usually, yung 57 FPS din, yan yung pinaka-drop na nakita ko kapare ko dito sa ating Genshin Impact. Actually, nakita lang namin yan na nag-review kami ng footage kasi nung naglalaro kami dito, hindi na namin napansin yung FPS kasi smooth talaga yung performance kaya hindi na namin nalista. Pero nung nag-review kami kapare ko nung mismong footage, dun lang namin nakita na bumaba siya ng 57. But yeah, smooth pa rin naman yan, wala tayong maging problema basta hindi ito bababa ng 24 FPS. So kung usapang Genshin Impact lang, wala tayong problema dito sa phone na to. Anyway, yung nakuha nating temperature dito after ng almost 30 minutes sa paglalaro ay nasa 40 to 41 degree Celsius. Walang pahinga again. Next naman natin sanalang dito is itong ating Zenless Zone Zero. So yung setup natin dito is
naka-high yung ating rendering, and then yung ating effects quality naman is naka-high din, and then yung ating FPS is nakaset sa 60 FPS settings. And then pagdating sa naging gameplay natin dito, okay na okay din. Wala tayong masyadong naging problema. Although yung FPS natin is nag-maintain sa 51 to 60 FPS, dyan naglalaro, pero nung unang part lang din yan mismo kapare ko ng game, pero after ng mga ilang minuto, nag-maintain na siya sa 55 to 60 FPS, at yung pinakamababang FPS na tala ko dito is 49 FPS lang. And papitik-pitik lang din siya, same kanina. Bale, nangyayari lang to kapag merong mga animation or kaya merong mga super na gagawin yung mga characters natin, dun lang bumababa. But sa mismong gameplay natin, habang naglalaro na tayo, napapalaban sa mga monster, walang ka-problema dito. Kaya kung usapang Zenless Zone Zero lang, hindi ka problema dito sa phone na to. And then after ng ilang minutong paglalaro, nakakuha tayo dito ng 40 to 41 degree Celsius. Next naman natin sinalang dito mga kapare ko is itong ating Vanishing Gray Ribbon. And then yung setup natin dito, naka-ultra settings lahat. Kasi kaya niyang i-max out lahat ng settings. And then pagdating sa naging gameplay natin dito, sisiw na sisiw lang itong Vanishing Gray Ribbon dito sa phone na to. Dahil nakakuha tayo dito ng maintaining FPS na 59 to 60 FPS at wala kami nakita na drop. Kaya kung usapang Vanishing Gray Ribbon lang or mga game na kagaya neto, kagaya na lang ng Either Gazer, ay makakuha tayo dito kapare ko ng maganda and solid na FPS and also gameplay. Kaya about dito, wala tayong magiging problema kung usapang Vanishing Gray Ribbon lang. And then after ng ilang minutong paglalaro, nakakuha tayo dito ng 35 to 37 degree Celsius lang. Walang pahinga, next naman natin nalaro dito mga kapare ko, which is my favorite, itong Car X Street. So yung settings sa sinetup natin dito, medyo tweak ng konti, in-adjust ko, medyo inangat ko ng konti. Sinetup ko siya sa 5, 5, 5, and 6. Bali, ito yung graphics quality niya sa ating rendering, sa ating visual, at kung ano-ano pa. And then yung ating FPS settings dito is naka no limit din. And then pagdating sa naging gameplay natin dito, nakakuha tayo ng decent performance. Usually yung FPS natin pagdating sa maintaining is umabot ng 54 to 60 FPS, and then nakakuha pa rin tayo dito ng drop FPS up to 32 FPS and 42 FPS. Pero yung napansin namin dito habang gine-gaming test, bumababa lang sa 32 FPS and 42 FPS yung FPS natin kapag nagkakaroon ng animation ng snow or merong mga part ng mapa na medyo makapal na yung snow. Ewan ko, siguro nahihirapan mag-render yung phone, kaya pwede nating i-adjust yung kanyang settings pagdating dito. Usually ganun naman talagang ginagawa ko sa ibang gaming test, na pagtripan ko lang talagang i-adjust or i-tip ng konti yung settings natin para makita natin yung pinaka-overall performance niya. So kung ibababa pa natin sa 3 yung visual graphics at kung ano naman, for sure makakakuha tayo dito ng maintaining and solid 60 FPS or 59 FPS. Kaya kung usapang Car X Street lang yung lalaroin mo dito, pwede naman basta i-tweak mo na lang ng konti yung settings niya. And then after ng ilang minutong paglalaro dito, kasi medyo napasarap ako, umabot ng 41 to 43 degrees Celsius yung nakuha nating temperature. So next naman natin sinalang dito mga kapare ko, meron kasi mga nag-request itong Real Racing. So dito mga kapare ko, hindi ko makita yung settings, kaya wala tayong settings option dito. Pero yung nakuha nating gaming performance dito, napaka-solid. Usually nakuha tayo dito ng maintaining 60 FPS all the way. Wala tayong naging problema. Smooth and also responsive yung screen natin sa mismong gameplay. Wala tayong naging problema dito. All smooth siya mga kapare ko at napaka-decent ng performance. Kung sino nga pala nag-request nito mga kapare ko, i-comment nyo naman sa baba if meron bang settings available dito, kasi hindi namin siya figure out nung sinumulan namin yung gaming test. Anyway, yung temperature natin dito is nasa 35 to 36 degree Celsius lang after ng ilang minutong paglalaro. Yung next naman na nilaro ko dito mga kapare ko is itong Diablo Immortal. And then yung setup natin dito is dating gawi pa rin. Frame rate natin is nakaset sa high, and then yung resolution natin is nakaset lang din sa high. Medyo naging weird lang din kasi hanggang ngayon wala pa rin tayong ultra resolution settings dito. But anyway, pagdating sa gameplay natin, wala tayong problema dito sa ating Diablo Immortal. Nakakuha tayo dito ng decent 60 FPS kapare ko. Usually maintain siya sa 60 FPS, pero meron tayong mga natalang drop which is 56 FPS, pero papitik-pitik lang naman yon. Lalo na nangyayari lang yan kapag merong cutscenes and also kapag masyadong marami ng monster sa field, and then sunod-sunod yung pagbabato natin ng skill. Pero kagaya ng sinabi ko, papitik-pitik lang din at bumabalik lang siya kapare ko sa 60 FPS after nung papitik-pitik na 56 FPS na yon. So nung pumasok din tayo sa dungeon dito, wala din naging problema, the same lang din yung nakuha nating FPS. Kaya kung usapang Diablo Immortal lang, no doubt goods yung performance natin dito. Nakakuha naman tayo dito ng 41 to 42 degrees Celsius after ng ilang minutong paglalaro. Ngayon naman mga kapare ko, move na tayo sa mga game na yan, at next naman natin pag-usapan dito is ang mga MOBA games. At una nating nalaro dito mga kapare ko is itong Honor of Kings or HOK. And then yung setup natin dito is max out settings lang din ulit. Naka-max yung FPS, yung ating resolution is naka-ultra, and then yung graphics quality setup natin is nakaset sa 4. And then pagdating sa gameplay na nakuha natin dito,
sisiw na sisiw lang sa phone na to itong HOK. Nakakuha kasi tayo dito ng maintaining 120 FPS kapare ko. Hindi na rin naman yung surprising kasi hindi naman ganong kabigatan yung mga MOBA games kaya sisiw na sisiw lang siya dito. Usually no drop tayo dyan at maintaining 120 FPS all the way yan mga kapare ko. Kaya kung usapang HOK lang, no problem. Goods na goods yung performance natin. And then pagdating dito, nakakuha tayo ng 39 to 41 degree Celsius lang. Walang pahinga-pahinga. Next naman nating sinalang dito mga kapare ko is itong wall drip. And then sa wall drip, meron tayo ditong setup na 120 FPS settings. And then in default, yung resolution and graphics natin is mapupunta sa high settings. And then pagdating dito mga kapare ko, decent din yung nakuha nating FPS. Usually nakakuha tayo dito ng maintaining 120 FPS. Pero may mga panakanakang pagbaba sa 118 to 115 kapag yung hero ay nasa 8 to 10 sa mismong screen tapos nagbabatuhan ng mga skill. And sa totoo lang, normal lang naman yung gantong frame drop dito mga kapare ko. Hindi mo naman yan mapapansin. And actually, hindi namin yan talaga napansin. Nung nag-review lang talaga kami ng footage, doon namin nakita na bumaba pala siya ng 115. But pagdating dito, no problem. Smooth pa rin yan. 100 FPS in above is 100 FPS pa din. But anyway, pagdating dito mga kapare ko, nakakuha tayo ng 39 to 40 degrees Celsius after ng 1 round ng paglalaro. Siyempre, hindi pwedeng mawala. Next ating sinalang dyan is Mobile Legends. And then dito, nakasetup tayo sa ultra settings. Isa sa mga optimized sa phone na na-try ko dito sa MLBB dahil may ultra settings na. Anyway, pagdating sa gameplay natin, okay din yung nakuha natin performance. Same lang din ng wall drip and also ng HOK. Nakakuha tayo dito ng maintaining 120 FPS at walang ka-drop. Smooth na smooth and decent yung naging performance natin dito. Usually, hindi na rin naman talaga mahihirapan tong phone na to sa MLBB kasi hindi naman yung ganyang kabigatan. Maganda rin yung touch response ng screen natin sa lahat ng MOBA game na na-testing ko dito. Okay na okay, magugustuhan nyo for sure. And yeah, wala tayong naging problema pagdating dito sa MLBB at after ng ilang minutong paglalaro, ay nakakuha tayo ng 38 to 40 degree Celsius lang. Ngayon naman, move na tayo dyan sa mga MOBA games at ngayon, pag-usapan natin yung mga shooting games. At walang pahinga-pahinga, next sa ating sinalang dito mga kaparkoy is itong Blood Strike. Pagdating dito, sinetup natin sa extreme FPS, ultra graphics, and ultra resolution. So usually max out yan. At pagdating dito, nakakuha tayo ng solid 120 FPS kaparkoy all the way pagdating sa ating mismong gameplay. As in, hindi siya bumaba, hindi nag 118, nag 119, all the way 120 FPS tayo dito. Hindi na rin naman to naging surprising sa akin kasi sa halos lahat ng mga ginaming test kong phone, isa itong Blood Strike sa merong maganda and decent optimization pagdating sa game nila. Kaya shoutout sa mga developer. But anyway, pagdating dito, wala tayong naging problema. Kung Blood Strike lang yung lalaroin mo, smooth na smooth yung makukuha nating gameplay dito. And then after ng almost 30 minutes ng paglalaro, ay nakakuha tayo dito ng 41 to 42 degree Celsius lang. Next naman nating sinalang dito mga kaparkoy ay itong PUBG Mobile. And then yung setup settings natin dito is HDR graphics and then yung frame rate natin is naka-extreme. So syempre, tinry ko rin i-setup to sa smooth graphics para lumabas yung extreme plus FPS pero wala pong lumabas mga kaparkoy. So meaning, hindi pa ganun ka-supported or hindi pa supported sa chipset na meron tong phone na to yung extreme plus FPS. But anyway, pagdating naman sa setup na to ay okay naman yung nakuha nating gameplay. Yung maintain FPS natin dito is 60 FPS all the way sa game. Wala tayong naging problema dito. Decent and smooth na smooth kaparkoy yung nakuha nating gameplay dito. Kung ikaw yung tao na medyo competitive sa PUBG Mobile, for sure magugustuhan mo yung naging gaming performance ng device na to dito sa PUBG. And then after ng ilang minutong paglalaro, almost 2 rounds din yan mga kaparkoy, ay nakakuha tayo dito ng 37 to 38 degree Celsius lang. Walang pahinga again at ang next ating nalaro dito is itong Warzone Mobile. At alam naman natin na hindi ganun ka-optimize itong game na to unlike sa Blood Strike and also PUBG. But yung setup natin dito mga kaparkoy is naka-high graphics and then naka-uncap yung FPS natin. And then pagdating sa nakuha nating gameplay performance dito, ay maganda and smooth naman kaparkoy. Actually, ito yung game na madalas ko nakikita ng mabilis sa pagbagsak ng FPS at hindi din naman nakaligtas doon itong Realme Neo 7. Usually sa unang part neto, meron talaga tayong mga napansin na drop pero hanggang 53 FPS lang. Unlike sa mga phone na testing ko before na mas bumababa pa ng 40 or below 40 FPS. Actually dito mga kaparkoy, medyo nabigla din ako kasi yung nakuha nating maintaining FPS dito ay nasa 58 to 60 FPS which is medyo kakaiba unlike doon sa mga phone na na-testing ko na merong Snapdragon 8 Gen 3. And actually, ganito rin yung nakuha kong performance kaparkoy sa ating Icon sa ining Turbo Plus which is the same sila ng chipset na ginamit na Dimensity 9300 Plus. Kaya dito, win-win kung ako yung tatanungin kung usapang Warzone Mobile yan. Anyway, after ng ilang minuto paglalaro, ang nakuha nating temperature dito is 39 to 40 degree Celsius lang. Anyway, next naman natin nalaro dito mga kaparkoy is itong Call of Duty Mobile.
So yung settings natin dito is just the same sa full review, mid graphics, and ultra frame rate settings. And then pagdating dito, nakakuha tayo ng decent FPS pagdating sa MP mode, 120 FPS maintain, walang drop, which is maganda. And then pagdating naman sa VR mode mga kaparakoy, nakakuha tayo dito ng 89 to 90 FPS at wala ding drop. Usually yan lang naglalaro, may mga pagkakataon pa pumapalo ng 91 FPS but redundant na yon, 90 FPS pa rin yan at the end of the day. But yung endpoint nito, kung usapang Call of Duty Mobile at saka yung mga naunang game kanina pagdating sa shooting game, wala tayong magiging problema pagdating sa phone na to. Anyway, after nung magkasunod the MP and also VR mode, umabot kaparakoy ng 39 to 40 degrees Celsius yung nakuha natin dito. Ngayon naman, last game which is yung ating Firelight 84. And then dito mga kaparakoy, sinetup natin sa HD graphics and then extreme FPS. At pagdating dito, maning-mani lang din pagdating dito sa ating Realme Neo 7 dahil nakakuha tayo dito ng solid 60 FPS and no drop. So usually wala tayong naging problema dito, all smooth yung game. Same lang din yung feedback ko doon sa mga naunang game before. Solid yung gameplay, responsive yung screen, maganda yung nakuha nating FPS, maintain sa 60, and also pagdating sa gyroscope mga kapare ko, okay na okay din. Hindi ko lang siya na-emphasize at hindi ko lang siya nagamit sa mga VR game dahil hindi ako gumagamit ng gyro, but doon sa ating full review, pinakita ko doon na merong maganda talaga siyang gyro capability. So nakadepende na lang talaga sa game na lalaroin ninyo. But at the end of the day, kung usapang VR man or kaya shooting games I mean, goods na goods yung ating performance pagdating dito sa Realme Neo 7. Anyway, after ng ilang minutong paglalaro dito sa Firelight 84, nakakuha tayo ng 39 to 40 degree Celsius. And then sa loob ng 6 hours and 35 minutes mga kapare ko, natapos na natin yung ating extreme gaming test. And for sure, yung iba sa inyo napapaisip bakit hindi nag-check ng battery sa kapare ko. Kahit ako napaisip ako dyan dahil sa kabuuan ng gaming test natin which is 6 hours and 35 minutes, may natarang 4% kapare ko sa battery juice ng ating Realme Neo 7. So dito sa part na to, makukonfirm natin at masasabi ko talaga na super kunat ng battery nito. Dahil first time ko kapare ko maka-experience ng ganito na isang device, sinalang ko sa extreme gaming test at umabot ng 6 hours plus minutes ng ating pagtetesting, hindi pa rin nalobat. Technically, hindi pa to lobat, nasa 4% pa siya. Kung i-drain ko talaga siya, for sure, pwede pa siyang umabot ng 7 hours kung hindi ako nagkakamali. At pagdating sa battery capability ng device na to, no doubt about it, maganda talaga siya kaparagoy at makunat. At kapag dumako naman tayo sa kanyang gaming capability, kitang-kita naman natin mga kaparagoy, almost lahat ng game na tinasting natin dito, supported niya yung pinakasagad na settings, and halos lahat sila mga kaparagoy, nakakuha tayo ng magandang FPS and also gameplay. Smooth, maganda, meron talaga mga game na kinakailangan pa nating i-tweak, so hindi pa rin perfect yung performance niya. Optimization na lang din talaga ng mismong game, at syempre, konting update din dito kay Realme Neo 7 para magkaroon pa tayo ng iba pang mga settings sa supported sa game at kung ano-ano pa na needed din lang i-optimize pagdating dito. And then pagdating naman sa temperature, nakakuha din tayo dito ng maganda and solid na temperature which is maintained to 39 to 40. Yan yung pinaka naging average niya. Hindi tayo nakakuha dito ng 43 degrees Celsius, although nakakuha tayo ng 42 and 41, but consider as normal temperature pa rin yan sa mga phone natin. So pagdating dito, no doubt, maganda yung kanyang gaming capability, okay din yung kanyang cooling system, and also, sobrang kunat ng kanyang battery. Just as I said, ito yung isa sa phone na na-testing ko na pumalo ng ganito at first time to. And I hope magkaroon pa tayo ng mga phones sa iti-testing sa extreme gaming test na magkaroon ng gantong same performance para makagawa tayo ng comparison. But anyway, dito ko natatapusin yung video. Yung link nga pala nasa description down below. I-check na lang ninyo. Mag-iwan nga rin pala ako ng mga review videos ng mga phone na pwede nating gawing alternative dito sa Realme Neo 7. I-check na lang po dito sa dulo ng video. Anyway, yun lang. Peace out. Let's go.